Kasi the more na inaway mo yan, mas magiging galit yan sa'yo. At hindi mo makukuha yung gusto mo. Kaya dapat mas mahaba ang pasensya mo dahil may kailangan ka sa kanya. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please do subscribe to our channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, is another concerned video po. Ang sabi niya is, Hi, good day. I just want to ask for help or consult regarding my ex-narcissist girlfriend. Tinatago niya po kasi ang anak namin. Okay, first, ano ba muna yung narcissistic personality? Narcissist means a person who has excessive interest or admiration doon sa sarili nila. Pakaramdam ng mga narcissist, ang mundo ay umiikot lamang sa kanila. Sa madaling salita, sila ay mga makasarili, self-centered. Karamihan sa mga narcissists, kulang sila sa mga sympathy, lalo na sa mga partner nila. O malawak po, sa madaling salita, ang definition ng mga narcissistic personality. Bakit ba ito nade-develop sa isang tao? Because malaki po ang impact ng kanilang childhood. Maaring nakaranas sila ng mga trauma, hindi na validate ang feelings nila, hindi sila mahal ng kanilang mga magulang or family. Ganon ang pakiramdam nila. Hindi sila nabigyan ng tamang atensyon, tamang disiplina, at tamang pagmamahal sa pamilya. Yun ang kadahilanan madalas kung bakit kulang din sila sa sympathy sa kapwa nila. Yun din ang kadalasan kung bakit sarili lang nila ang pinaniniwalaan nila at tingin nila ang mundo ay umiikot sa paniniwala nila. May pagka-entitled sila at feeling nila deserve nila yung mga privileges. Deserve nila ng mga special treatments. Karamihan ganun at marami pa pong iba. So, itatopic na lang natin yan sa mga susunod na video natin. Now, ang topic talaga natin is paano ka ba magre-respond sa isang narcissistic partner? Number 1 dyan, kailangan ma-disarm mo siya. Alam mo kung ano yung weakness niya at alam mo kung ano yung gusto niyang nangyayari. Kasi it's not what you say. It's how you say it. Very important sa isang narcissistic or merong narcissistic personality na tama at banayad ang approach mo at dapat nararamdaman niya pa rin na siya yung superior. Dahil tinatago niya yung anak niyo na dapat may right ka din na makasama or minsan nasa iyo or makausap ang anak mo. Kasi yung mga ganyang personality, the more na dinidikdik mo sila, lalo silang lumalaban. Pakaramdam niyan, mga superior sila. Sila yung tama, sila yung may karapatan. Sila lang, wala nang iba. Bukod sa dapat, kung may extra budget ka, kumuha ka ng abogado para alam niya rin kung ano yung karapatan mo at karapatan niya. Dapat kasama or involve ang batas natin dito pagdating sa rights sa anak nyo. Pero kung kaya namang kausapin, bakit hindi natin subukan? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Dapat na iparamdam mo sa kanya na naiintindihan mo kung ano yung nararamdaman niya. Again, it's not what you say. It's how you say it. Bigyan mo siya ng suggestion na, for example, pwede ko bang makasama yung bata at least kalahating araw, every Sunday? O kung ikaw, kung ano yung gusto mo, then okay ba sa'yo to? Yan, ganyang mga approach dapat ang sinasabi mo sa narcissist girlfriend mo. Then, kapag may napag-usapan kayo, sabihin mo sa kanya na reasonable na ba sa'yo to? Or gusto mong i-adjust pa natin para naman mas favor sa'yo. Kailangan kalmahan mo ang sarili mo. Remember,
ikaw ang may kailangan sa kanya. Gusto mo siya ma-shutdown, di ba? At mapa-oo mo na makita mo or makasama mo ang anak mo. Kaya dapat banayad ang pag-approach mo dyan sa girlfriend mo. Kasi the more na dinidikdik mo yan, mas lalong itatago niyan yung anak nyo. Kasi the more na inaway mo yan, mas magiging galit yan sa'yo. At hindi mo makukuha yung gusto mo. Kaya dapat mas mahaba ang pasensya mo dahil may kailangan ka sa kanya. Sabihin mo rin sa kanya na naiintindihan mo ang opinion niya at na sana maintindihan niya rin yung opinion mo dahil ang parehong opinion ninyo ay parehong tama. Now, kapag may narinig kang hindi maganda sa mga sinasabi niya, hayaan mo siya. Huwag mo nang kontrahin. Huwag ka nang mag-engage sa kanya. Let her be. Don't argue anymore. Tandaan mo, hindi siya magpapatalo. Dapat kasi maramdaman niya na naiintindihan mo yung perspective niya. Sabihin mo rin sa kanya na alam mo na hindi mo kayang kontrolin kung ano yung nararamdaman niya towards you. Pero sana mapagaan ko yung nararamdaman mo. Sana makatulong yung mga napag-usapan natin dito para mas maging maayos tayo. Palaging ganon ang atake mo, malumanay at banayad. And syempre, dapat nararamdaman niya na naiintindihan mo siya and besides, siya pa rin yung superior doon sa usapan nyo. That way, yung emotions niya medyo magiging kalmado. At yung behavior niya, mag-halfway yan sa'yo. Tandaan mo, hindi ikaw ang responsible sa anger niya, kundi siya. So, dapat ikaw kung ano yung gusto mong makuha, dun ka lang mag-focus. Maging payapa yung pakikipag-usap mo sa kanya. Kasi ayaw niyan nung parang nakikipag-away ka dahil hindi magpapatalo yan. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin dito? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!